Capricorn, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update ngayong April 1 to 15, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lang mga reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang po. Okay? So, let's see Capricorn, what's coming to you. Energy update, April 1 to 15, 2024. So, titignan natin ang energies ng inyong money, career, finances, love and relationships. Okay. So, some of you are going to be creative in terms of your career, business. Temperance, strength, the sun. Wow. Okay. Some of you, meron kayong mga hinihintay na matutupad na. Pwedeng related yan sa pagkakaroon ng anak or mga good news to eh. Oo. Pwedeng may kinalaman sa inyong finances, pera, kung meron kayong hinihintay na pagdating ng pera. May 3 of Wands pa. So, this is expansion. Oo. So, merong pag-increase ng inyong income, no? First half ng April, lalo na dun sa may mga business, nung mga walang fixed na kinikita, no? Yung flexible yung income nila. Yung mga nasa nagninegosyo, may mga nagtitinda, ganyan. Some of you content creators. So, merong increase ng inyong finances. Yan. Lalo na yung iba na lumipat ng trabaho, lumipat ng career, no? Nagkaroon ng change of career. So, first half ng April, very busy, no? Yung iba sa inyo, multiple streams of income. Oo. So, pinagsasabay-sabay nyo yan. Pwede rin ibang mga bagay na pinagkakaabalahan nyo tapos may trabaho kayo. Ganon. 9 of Cups. Alam nyo, nag-enjoy naman kayo dyan eh. So, ang importante kasi kahit na mahirap ang ginagawa nyo, challenging, basta nag-enjoy kayo, hindi nyo mararamdaman yung pagod. So, there's definitely fulfillment for you. Ngayong April 1 to 15, your challenge is the Hierophant. So, maaring yung iba sa inyo, mga nag-aaral, may nire-research, may pwedeng self-study. Isa yan sa challenge ninyo kung paano nyo mamamanage yung oras at panahon nyo. Kasi minsan nakakapagod, diba? Oo. With the King of Wands, may mga kailangan kang i-sacrifice. Like, for example, yung paglabas-labas. Siyempre, kung meron kang gustong i-master na skill, tapos at the same time, kailangan mo rin magtrabaho. May mga isa-sacrifice ka dyan na yung mga leisure time, no? But, don't forget na magbigay ka pa rin ng oras at panahon sa sarili mo para makapag-unwind, makapag-relax, you know, to keep you sane. Para to keep you, okay pa rin, diba? So, your opportunity, you have the Page of Cups. Very, very enthusiastic kayo sa pag-fulfill ng mga goals and dreams ninyo. Yung iba sa inyo, ang focus ninyo ay mga anak ninyo, kung meron na kayong mga anak. You have the 5 of Pentacles. I feel like meron kang i-recover or aayusin na financial struggle at parang gagawan mo ng paraan yan sa pamamagitan ng pagiging creative. Okay? So, example, meron kang kailangang bayaran na bills na hindi mo mabayad-bayaran. So, meron kang side hustle na gagawin. Oo, yung tipong magtitinda ka ng prutas, no? Para yung kikitain nun, pambayad na ng bills na kailangan mong bayaran. Yung mga ganun. Okay, so your blessing, the Sun, 2 of Swords, this is clarity. Alam nyo, napakagandang blessing ng clarity sa buhay kasi yan yung magpapabilis ng progress mo eh. Pag klaro yung isip mo, alam mo yung gusto mong gawin, alam mo kung saan direction ka pupunta,
mabilis mabilis yung progress. Unlike yung indecisive ka, hindi ka makapag-decide, ano ba, anong pipiliin ko, saan ba ako, ano ba yung gusto ko. So, dun pa lang nasa-stuck ka na. But for some of you, you know what you want, no? Alam mo kung saan ka patungo, no? So, let's see your money, career, finances. Okay, so you have the energy of the Queen of Swords. Masyado ka maingat ngayon sa pag-handle ng kaperahan mo. Talagang sigurista ka. Hindi ka maglalabas ng pera nang hindi mo alam kung ito ba ay worth it, no? What is the Queen of Swords? Ace of Cups. So, pagkakagastusan mo lang kung ano yung magbibigay sa'yo ng happiness. Kung saan ka mas magiging masaya or magiging kontento. Some of you naman, maaring magsaset kayo ng boundaries sa mga tao na laging humihingi sa inyo. Oo, yung tipong inoobliga kayo sa mga responsibilidad na hindi naman na sa inyo. What is the Magician? Page of Wands. So, ito yung isa sa challenge ninyo is kung paano pa ma-rediscover yung inyong galing, yung mga abilities natin kasi we are not limited sa isang bagay lang, no? Multi-talented tayo, multifaceted. So kumbaga, ito yung challenge sa iyo kung paano mo makukonvince rin yung sarili mo na to try other things, no? Sumubok ng mga bagong bagay. Because you'll never know na baka dyan ka mas maging successful. So, with the Empress as your opportunity, so may opportunity ka ngayon na mas mapalago ang iyong kaperahan. Maaring iba sa inyo mas magiging creative and this is about abundance, no? Pagkakaroon ng anything na pangangailangan mo, kaya mong i-provide for yourself. You also have the Nine of Swords. So, ito yung time na iwasan mo yung pag-overthink ng future, no? Kung ano yung mga susunod pa na mangyayari kasi hindi naman talaga natin alam kung ano yung susunod na mangyayari. Ang importante is be in the present moment and enjoy what you have right now. Kasi yung iba sa inyo, meron kayong mga projects na inaayos or tinatrabaho ngayon, no? Anything yan, pwedeng sa not sa relationship, sa career, sa business niyo na gusto nyong simulan. And anytime soon, no, ilo-launch nyo na yan, gagawin nyo na yan. You have the Five of Wands as your blessing. So, ano man yung mga competition sa paligid mo, ikaw pa rin yung mangunguna. You're the ace, no? Nasa iyo yung ace, nasa iyo yung pinakamagandang opportunity. So, I think you have to take advantage of this. Kasi maraming tao na will try to bring you down, will try na i-discourage ka sa mga plans mo, pero wag mo silang hayaan. Kasi ikaw yung merong kakayanan na mas lalo mo pang mapaunlad yung iyong kabuhayan. So, sa relationship naman, yung iba sa inyo, hindi na kayo sigurado sa connection that you are dealing with right now. With the Moon. Let's see, tinan pa natin. Kasi mukhang, hindi ka sigurado. Ten of Swords. Lalo na kung nagiging madalas na yung pag-aaway nyo, yung conflict ninyo with your person. So, some of you are thinking about ending a relationship, connection with someone, romantic man yan, or kahit na friends, or, someone na malapit sa'yo. Ten of Wands, para kasing you feel like, sa'yo na binigay lahat ng responsibilities, or masyado nang mabigat dalhin yung relationship. So, ngayon, you are rethinking kung itutuloy mo pa ba yan? Oo. You have the Nine of Wands. Meron kang kakayanan na ipagtanggol yung sarili mo. Wheel of Fortune, no? You're going to make some changes. Maglalakas loob ka ng bigyan ng pagbabago yung sitwasyon mo sa relationship. Lalo na kung hindi ka na masaya. Maaring may revelation din ng mga secrets na hindi mo kayang tanggapin, or you feel like yun na yung reason kaya bakit iiwas ka na. What is the Four of Pentacles as your blessing? Oh my God.
The Death card. O, yung iba talaga sa inyo may ending ng relationship. Yung iba na meron kayong involvement na ng marriage, pwedeng pag-uusapan nyo na yung paghihiwalay ng mga ari-arian ninyo. Of course, hindi naman ito mag-resonate para sa lahat, ha? So, you have energy ng Gemini. You are going to connect with a lot of people. Moon perception. So, kind of emotional kayo ngayon, Capricorn, lalo na sa mga pagbabago na gusto nyong gawin sa buhay nyo at sa mga realizations nyo in life. Your potential is endless. So, ngayon, magpo-focus ka kung paano mas ma-improve pa yung sarili mo. Focusing on yourself, focusing on your potentials. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye!